The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision, understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow, pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga po muli sa ating mga kapatid and welcome sa ating morning simbahay. At atin pong wini-welcome lahat nating mga pastors, mga leaders, mga primary natin, cell group members, mga invites na ngayon lamang nakarating sa ating morning simbahay dito sa online platform. Welcome po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At ganoon din sa ating mga kapatid na mga Filipino workers na sa labas ng bansang Pilipinas, ay wini-welcome din po natin. At isang opportunity muli na tayo ay makapaglaan ng oras sa ating Diyos na buhay sa umagang ito. Kaya lahat po tayo mga kapatid ay sama-sama sa pambungad na panalangin, manalangin po tayo lahat. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa kalayaan na kami po ay makapagpuri sa iyong pangalan at pagsalusaluhan ng iyong mga salita kahit saang dako kami, Panginoon, ay hindi nakukonfine ng salita mo sa isang lugar lamang, kundi ito ay malayang nakakarating sa iba't ibang sulok ng mundo. We pray, O God, minister to all of us today, sa lahat na makasama namin dito sa online simbahay platform, O God. Pinagkatiwala namin sa iyong lahat, sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating Diyos na buhay. Pangunahan tayo ng CGS Philippines worship team. Battle belongs to you, Lord. Give you glory today. When all I see is a battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. In every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. Oh, so when I fight on my knees, with my hands lifted high, and oh God, the battle belongs to you. In every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. In almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow.
Praise God, salamat sa awitin na ating narinig at atin pong ihanda ang ating mga ballpen, notebook at ganun din ang ating mga Bible sa umagang ito. Ang ating batayan makikita sa 2 Kings 20 verses 1 to 7. 2 Kings chapter 20 verses 1 to 7. Nang panahong yon, nagkasakit na malubha si Haring Ezekias, dinalaw siya ng propetang si Isaias, na anak ni Amos, at sinabi sa kanya, pinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay, hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita sa 3 araw, makakapasok ka sa templo. Mabubuhay ka ng 15 taon, hindi lamang yan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Pagbalik ni Isaias kay Ezekias, iniutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ginawa nga nila yon at siya'y gumaling. Ang ating pag-usapan ay ginagawa ito ng lahat, lalo na sa mga disciples, mga Christians, and even non-Christian, ginagawa ito. Ngunit, marami sa atin na ginagawa natin to, pero mali ang ating pagkaunawa nito. Marami po dito, pinapractice ito everyday. Ang iba naman, bihirang ginagawa ito. Pero, nakita natin, or I observe, mali ang ating pagkaunawa sa paggawa nito. Ang iba dito ay na-misinformed. Ang iba dito ay hindi tama ang paggamit nito. That is why parang naging traditional lamang natin, part na lang ng buhay natin, pero wala tayong tamang pangunawa minsan sa ating ginagawang ito. Ito'y pinaka-basic, pero minsan sa basic, marami sablay sa atin. Kaya ang ating pag-usapan ngayon, almost ginagawa natin to, pero ginagawa lamang natin ito because kailangan gawin. Pero dapat may tama tayong paggamit nito. Kasi sandata natin to, ngayon, may sandata ka na, mali pang paggamit mo ng sandata. This is our weapon sa enemy. Ngunit may proper use ng weapon na to. That is why ang ating paksa sa umagang ito is the truth about prayer. Ang katotohanan patungkol sa prayer. Kung mapapansin po natin, yung batayan ng ating binasa ngayon sa ating paksa, may isang hari, pangalan si Ezekias, at merong nakatakdang buhay kung kailan na lamang siya. At ang Diyos mismo nag-address nito kay Isaias, kay Propeta Isaiah. In-address niya na ipasabi kay Haring Ezekias, malapit na siyang mamatay. At ang context dito, pinarating kay Haring Ezekias, at anong ginawa ni Haring Ezekias nang malaman niya malapit na siyang mamatay? Ano ang unang step na ginawa ni Haring Ezekias? Hindi siya pumunta sa doktor. Ang kanyang sakit ay sobrang malubha. Sabi nga dito sa verse 1, maari ang sakit niya ay sa time natin, cancer na. At may taning na ang buhay niya. At ang sabi pa nga dito, pinapasabi kay Haring Ezekias, hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Mismo ang Diyos na mismo ang nag-address na sabihin ni Propeta Isaiah kay Ezekias. Ano ang unang hakbang na ginawa ni Haring Ezekias na marinig niya yon? Ang ginawa ni Haring Ezekias, nanalangin siya. Prayer is the first step. Kaya pansinin ninyo sa simbahay natin, unang hakbang, prayer. Bago tayo umalis ng bahay, prayer. Bago matapos ito, prayer. Ang iba hindi pa tapos ay umaalis na. They don't
acknowledge the importance of prayer. So nakita natin, ang prayer is communication with God. Ang panalangin ay nagkakaroon ka ng komunikasyon sa Diyos, pakikipag-usap sa Panginoon. Now, tingnan natin dito ang conversation ni Haring Ezekias, ng Diyos at ni Propeta Isaiah. Nanalangin si Ezekias at papansin po natin dito, kakaibang prayer ni King Ezekias dito. Ni Haring Ezekias, sabi niya, alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo, buong puso ko pong ginawa lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan, at buong kapaitang umiyak si Ezekias. So nang malaman niya may taning ng buhay niya, nag-pray siya sa Lord. At alam niyo ang ginawa ni Haring Ezekias, nilatag niya ang kanyang ginawa sa Panginoon. Sabi niya, buong puso ko pong ginawa lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. At umiiyak si Ezekias. Sabi ni Ezekias, alalahanin ninyo, namuhay akong tapat sa inyo. Alam niyo mga kapatid, mapapansin natin dito, inutusan ngayon na bumalik si Propeta Isaiah kay Haring Ezekias, sabihin sa kanya, narinig ko ang iyong panalangin. Ipaabot mo to sa kanya. Nakita ko ang iyong pagluha, kaya pagagalingin kita sa 3 araw. Makakapasok ka na sa templo. At alam nyo, dineclare ng Lord, mag-i-extend ang life mo for 15 years because of your prayer. Grabe mga kapatid. That is why the first point sa katotohanan tungkol sa panalangin, number 1, kaya ka nagpipray because you acknowledge God's sovereign will. You pray because you acknowledge God's sovereign will. Pag sinabing sovereign will, ang Diyos ang may ultimate control sa buhay ng tao. Siya ang may kapangyarihan kung kailan mamatay ang tao at kung kailan iprolong ang buhay ng tao. Pag sinabi mo sovereign will, yung word na sovereign, alam ninyo mga kapatid, God is all-powerful. Hindi all-powerful si Satan. Only God is omnipotent. That is the sovereign will of God. Kumbaga, second-rate power si Satan. The first-rate power is only God. May control siya sa mundo. May control siya sa buong sangkatauhan. Non-living and living things. God is sovereign, all-powerful, all-knowing God. Siya lamang ang Diyos na nakakaalam ng isip at puso mo. Even Satan, hindi niya alam ang laman ng isip natin. Naglalagay lang siya ng patibong at titingnan na kung anong response mo, doon niya malalaman. But God is all-knowing God. All-powerful God. And all-present God. Yun ang sovereign power of God. Ibig sabihin, kung ikaw ngayon nasa ibang bansa at ang mga nakikinig ngayon nandito sa Pilipinas, sa iba't ibang sulok ng mundo, omnipresent ang Diyos. Saang mundo ka ngayon, saang bansa ka ngayon, nakaupo ka dyan sa bahay nyo, sa kwarto mo, nagbabiyahe ka sa ngayon, nakikinig ka ng Word of God, God is omnipresent. That is why ang ating perception sa pagsamba hindi limited sa certain location. Because we believe God is omnipresent. Hindi mo pwedeng sabihin na ang Diyos ay nasa Cavite lang, nasa Las Piñas lang, nasa isang bundok lang. Mali ang ating pagkakilala sa Diyos kapag ganyan. That is why hindi lamang ino-honor ang face-to-face kahit sa online platform. May galaw ang Diyos. Marami pong binago buhay dito. Because we believe the attributes of God is not limited in a certain building. So mapapansin natin ngayon dito mga kapatid, kahit ikaw saang sulok ka sa ilalim ng puno ng saging, nasa ilog ka, nasa sasakyan ka, kapag you are God conscious and you pray, the presence of God is there.
Even you don't pray, the presence of God is there. Kaya ka lamang nagpipray kasi binago ka ng Diyos at ang una dapat pumasok sa puso at isip natin, nagpipray ka hindi dahil may kailangan ka sa Diyos. Huwag mo gawing bumbero ang Diyos. Nagpipray ka because you acknowledge the attributes of God, His sovereign power. Aba kapatid, ang katumbas ng buhay po natin, mga kapatid, para lang tayong mga langgam sa mata ng Diyos. Pero special ka sa Panginoon kaysa mga langgam, kaysa mga insekto. Anong dahilan na hindi ka nagpipray? Anong dahilan na hindi mo siya in-acknowledge? Mabuti pa nga yung manok sa umaga tumitilaok nakatingala sa langit. Ikaw, anong una mong iniisip kanina? Problema, pagkain, kape. Ibig sabihin, tayo ang pinakamataas na nilikha ng Lord. That is why we honor Him because you understand who God is in your life. You acknowledge the sovereign power of God in your life. Aba, tingnan natin yung sarili natin. Yung ating mga internal at external organ, hindi ikaw nagkabit niyan. Diyos nagbigay niyan. Ang mahal kaya ng heart transplant ngayon. Tumitibok ang puso mo, hindi ikaw nag-imbento niyan. Ang tao, nakakagawa siya, pero robot. May depekto pa. Tayo mga kapatid, nakapag-isip tayo, tumitibok puso natin, yung mga kidney natin nagpa-function. Isipin mo, pag nasira yung isang kidney natin, ang mahal, expensive. Nag-dysfunction yung heart natin, mahirap na ma-restore yan, kahit anong klaseng mga mabisang gamot. So tandaan natin, hindi natin kayang bayaran ang Diyos sa ginawa niyang buhay sa atin. Walang dahilan na hindi ka nagpipray. Kaya ang taong hindi nagpipray, hindi niya kilala ang Diyos sa buhay niya. Ibig sabihin, kaya nga sabi ni Paul, pray without ceasing. Why? Because we acknowledge God's sovereign will. God is unlimited God and we are limited. Tandaan natin yon. At tandaan natin mga kapatid, kung naunawaan ninyo ang prayer, bawat segundo nagpipray ka. Katulad kay Haring Hezekias, sabi ng Diyos, ipasabi mo sa hari, mamamatay na siya, wala nang kagalingan yung sakit niya. Alam niyo nung ginawa ni Haring Hezekias? Nanalangin siya sa Diyos at nilatag niya sa Diyos ang kanyang lahat ng ginawa. Lord, tapat ako sa iyo. Panginoon, tapat ako, namuhay akong tapat sa iyo. Sabi niya, buong puso ko pong ginawa lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. Alam niyo, because of God's sovereign will, mamamatay na dapat si Hezekias, hinabaan pa ng Diyos ang buhay niya for how many years? 15 years. Pero, ang lesson ganito, you cannot demand kay God kung hindi ka tapat sa cell group. Cell group na lang marami ka pang dahilan Simbahay nga, late ka pa sa pagbukas nito Pwede mo bang sabihin, halimbawa, naghihingalo ka na? Pwede mo ba i-demand si Lord, Lord, marami pa akong inaabot na mga kaluluwa. Marami pa akong na dinidisciple, Panginoon. Panginoon, marami pa akong mga tao na dapat turuan ng iyong mga salita. Nakita mo naman, Lord, wala akong absent sa simbahay, sa cell group. Wala ako, Lord, absent sa panalangin everyday, pagbabasa ng Bible. Masasabi pala natin yan kay Lord. And God will prolong our life. Ngayon, mga kapatid, wala kang i-demand kay Lord. Halimbawa, may sakit ka, malubang sakit mo. Mahihiya kang mag-demand kay Lord. Kung nakita ni Lord, ang dami mong kapalpakan sa paglilingkod sa Kanya. Hindi ka tapat sa resources na binigay ni Lord sa iyo. Ninanakaw mo nga yung para kay Lord Pagkatapos sa cell group, palagi ka nga nakakalimot kung may cell group ka Ang iba nga hindi na nagsi-cell group. Ang iba iniwasan na ang discipleship. Kaya kayang paiksiin ni Lord ang buhay mo kung hindi ka rin lang mapakinabangan sa mundong ito.
Pag sinabing sovereign will, God is the one who prolongs our life and God is the one who shortens our life. Ano pa gagawin mo sa mundong ito kung wala ka namang ginagawa kay Lord? Anong ginawa ni Lord doon sa binatang mayaman sa New Testament? Baliktad kay Haring Ezekias. Ang ginawa niya, sinira niya ang kanyang malaking bodega, nag-imbak siya ng pagkain. At ang kanyang perspective sa buhay, kumain, matulog, at magsaya. Anong sabi ni God? Hangal, ngayong gabi kukunin ko ang buhay mo. Parang ibig sabihin ni Lord, wala naman akong pakinabang sa iyo eh. Kumbaga puro ka pakabig. No? Lahat ng mga biyaya na binigay ko sa iyo ni hindi ka nagpasalamat sa akin. Ngayong gabi kukunin ko buhay mo. Kabaliktaran kay Ezekias. Nilatag ni Ezekias ang ginawa niya sa paglilingkod kay Lord. No? Parang sa time natin, Panginoon, ito ay mga na-disciple ko. Ito ang aking morning prayer. Ito ang aking one-verse evangelism. No? Naging tapat ako sa iyo. Alam mo, na-touch ang Diyos. In-extend ang life niya ng 15 years. So what's the lesson? Ang lesson nito sa atin, mga kapatid, nagpapahaba ng buhay ang pagiging tapat sa Diyos. Naalala ko si Billy Graham, umabot sa ata ng more than 100 years bago siya namatay. May kalidad ang paglilingkod niya. The great evangelist ng Amerika. Maraming nakakilala sa Diyos dahil sa kanya. At ang buhay niya, bonus na yon, mga kapatid. Yung magandang namatay ka ng normal death, kaysa namatay ka dahil sa walang pakinabang ang Diyos sa buhay natin dito sa lupa. Kaya makikita mo, hinahayaan na lamang ng Diyos nasa Romans yan Yung mga nagdadrive ng motor, ng overspeeding, sometimes, inaalaw na lamang ng Lord na may mangyari. Kasi, naging risk, nilalagay mo sa risk ang life mo Ilan sa inyo nilalagay nyo ang risk ng buhay nyo sa paglilingkod kay Lord? Di po ba? Wala. Marami komportable sa pagsiserve kay Lord. Kaya isipin natin mga kapatid, kaya prayer is very important and precious to us. Hindi ka pwedeng gumalaw na hindi ka nagsimula sa panalangin. Hindi ka pwedeng maging leader na hindi ka prayerful. Hindi ka pwedeng manguna sa journey ng vision kung wala kang prayer life. Because this is our life breath. Katumbas ito ng paghinga mo spiritually, mga kapatid. Ina-acknowledge mo yung sovereign power of God in your life. I am nothing. Wala akong kwenta kung wala ang Diyos sa buhay ko. I need God every day. I am not alone. May Diyos akong dapat i-acknowledge sa buhay ko. Na paggising mo sa umaga, buhay ka pa. Maraming natutulog, diretso na. Pero ikaw, every moment, every day of your life, nakauwi ka ng bahay, wala nangyaring aksidente sa kalsada, kasama mo pamilya mo, everyday yan. Pero maraming ungrateful. Ang mga taong ungrateful, hindi yan ina-acknowledge ang lumikha sa kanila. Pag disciple ka, Kristiyano ka, naglalakad ka, pagod ka, you talk to God every moment of your life. Kaimportante itong ating pinag-usapan, mga kapatid. Dapat may tama tayong kaalaman sa panalangin. Hindi ka nagpipray dahil may problema ka. Hindi ka nagpipray dahil may kinakaharap kang matinding pagsubok o may matinding sakit ka. Nagpipray ka because you know God is sovereign in your life. Biro mo, nagagalaw mo yung kamay mo, paa mo, hindi ka na-stroke. Anytime, kaya pansinin natin mga kapatid, marami na stroke, marami nagko-collapse, maraming magkaroon ng sudden death. Mapalad ka na ikaw ay healthy pa rin hanggang ngayon. So walang reason na hindi natin kausapin ang nag-create ng buhay natin. Perfect ang creation ni Lord sa atin. At marami mga kapatid, mali ang pagkaunawa sa prayer. Akala nila ang prayer,
Kapag may matindi kang sakit, may matindi kang problema, may matindi kang pagsubok, may matindi kang krisis sa buhay. No. Ang panalangin, ginagawa ito ng mga tunay na anak ng Diyos. May problema ka man na matindi o wala, may sakit ka man o wala, you talk to God every moment of your life. Because you acknowledge God is sovereign. At ang maganda po dito, nakita natin, ino-honor ni Lord ang mga panalangin ng mga anak niya. Like kay King Ezekias. Kaya if you want to extend your life for more than 15 years, mga kapatid, ayusin natin pagsiserve natin kay Lord. Pwede mo ilatag, Lord, hindi ako nagpo-post po ng cell group. Panginoon, nakita mo naman, 10 ang inakay kong kaluluwa patungo sa iyo. Kaya mo palang ilatag kay Lord yan para may favors ang ibibigay sa atin. Kung wala kang ginawa sa ministry, mahihiya ka. Nakakahiya kaya na naghihingalo ka, sabihin mo, Lord, habaan mo pa buhay ko. Sasabihin ng Lord, bakit? Bakit kita habaan ng buhay? Marami na akong napag-pray na naghihingalo, pinanalangin ko kay Lord, namatay pa din. Kasi sovereign siya eh. Pupwede sabihin ni Lord, anak, pag pinagaling ko yan, maging lasinggero pa din yan. Diretso na natin. Kaya nagtataka ako na, ang daming naghihingalo na sabi, pag nabuhay ako, pastor, sabi ganon, maglilingkod ako kay Lord. Sige, pag-pray kita. Pero alam niyo prayer ko, let your will be done sa taong ito, Panginoon. So, ang sovereign will niya pa rin. Kasi naisip ko, oo nga naman, may mga nabuhay, pero gulay na. Hindi na magagamit sa ministry. Tapos sabi, maglilingkod na daw kay Lord. Nabuhay, gulay na hindi na makapag-serve eh. Kita nyo? Marami kapag nasa bingit ng kamatayan, gusto mag-serve kay Lord. Di ba? Pero nung malakas pa, ginagamit ni Satanas, hindi ginagamit ni Lord. Kaya tandaan natin mga kapatid, pero si King Ezekias iba, in-extend ni Lord. Kasi totoo ang kanyang sinasabi. Yan napapansin niyo mga kapatid? Kaya dapat maisip natin to. At alam niyo, nakita ko ang prayer. Iwas ito sa mga chismosa at chismoso. Mga kapatid, simple lang. Kung prayerful ka, umiyak ka kay Lord na nag-iisa, ilabas mo problema mo kay Lord. Huwag mo ilabas sa mga kaibigan mo na pwedeng i-chismis ka pa nila pagkatapos. Ang taong prayerful, mabigat man ang problema, iniiyak niya, niluluhod niya kay Lord. Privately, kapag kausapin mo ang Lord, matindi ang backup ng Diyos sa iyo niyan. You don't need to talk your problem to your friends. To any person na kahit close friend mo pa. Sa Diyos ka lang lumapit, hindi pa magastos. Di ba? Pre, samahan mo ako, may problema ako eh. Saan tayo? Sa club. Magpakalasing tayo ron. O punta tayo sa beach, mamasyal tayo. Bigat ng problema. Gumastos ka ng 10,000, 20,000. Punta tayo sa bundok, mag-hiking tayo. But still, pag uwi mo, may problema pa din. Simple lang. If you have right relationship with God, anumang sakit meron ka, may problema ka sa pamilya mo, may problema ka mismo sa sarili mo, pray. Kasi very clear, God is everywhere. God is present everywhere. Nagaantay siya sa iyo na makinig ang Diyos sa sasabihin mo. Kaya tandaan natin, number 1, dapat nyo makita na prayer, we pray, the truth about prayer is you acknowledge God's sovereign will. Second, kapag ikaw ay prayerful person, tandaan natin, kaya nga ako nagtataka, Pastor, pag pray mo ako, malakas ka kay Lord eh. Mali yun. Walang palakasan kay Lord, mga kapatid. Ikaw, may bibig ka, ginagamit mo nga yan sa chismisan, paninira ng kapwa, tapos pag gusto mo na mahingin ka kay Lord, lalapit ka sa pastor, sa leader mo, mali yun. Ang bibig na yan, unang ginagamit yan sa panalangin.
Kaya ang taong hindi nagpipray, katumbas yan na hindi niya kailangan ang Diyos sa buhay niya. Kaya congratulations sa mga nagmo-morning prayer everyday. Dapat na-encourage yan, mga primary, mga leader. Bakit ganun kadami nagpipray sa inyo? Congratulations if you do that. Dito sa CGS Philippines, makikita po natin, every day, 6 o'clock or 5 to 6 o'clock, marami nagmo-morning prayer, nagsisend ng picture. Magandang journey yan. At tama yung ginagawa ninyo, mga kapatid. Kasi kinikilala ninyo, I cannot live without God. That is why I talk to Him every day. Siya ang source ng buhay ko. See? So prayer is not a requirement. Hindi yan one of the requirements ng discipleship. No. Ang prayer, tandaan natin, the truth about prayer is because you develop the right attitude. You develop the right attitude. Pag sinabi right attitude, sa loobin. Lumalabas yung tamang sa loobin mo, ang asal mo. That is why you pray, mga kapatid. Ibig sabihin, ang attitude mo, dependent ka kay Lord. Walang independent person. Ibig sabihin, kung walang Diyos, walang buhay. That is why I talk to Him. Dependent ka kay Lord. At ang pagpipray, mga kapatid, pagpakababa sa harapan ng Lord. The first law of ministry is humility. Ang unang batas sa paglilingkod, pagpakababa. That is why, lahat ng naglilingkod sa Diyos, ang unang law of ministry is humility. How? You pray. Saan ka nakakita sa leader ka, hindi ka nagpipray? Naglilingkod tayo kay Lord, ikaw na lang ang hindi nagpipray. Tapos nakalimutan mo pa, iniisip mo prayer is a requirement. Mga kapatid, mali. Hindi magsasucceed ang iyong ginagawa kay Lord, ang iyong mga ambition sa buhay, mga pangarap mo, if you don't start in prayer. That is the first law. Lalo na sa ating paglilingkod kay God. Ultimo nga si Jesus Christ for 3.5 years, gumigising na madaling araw para manalangin. Si Christ, bago niya harapin ang suffering, nag-pray sa Gethsemane. Ikaw na lang ang hindi nagpipray. Kaya mapapansin natin, mga kapatid, hindi mo pwede patakbuhin ang iniatang sa iyo ng Diyos na hindi ka nagpipray. Minsan marami palpak, marami dahilan. Ang iba napapakamot na lang sa ulo. Ang iba palagi na lang kinukorek. Kasi sa totoo lang, hindi prayerful. Hindi prayerful eh. Akala ang prayer, nakakapagod. Ang hirap kaya may kausapin ka, wala kang nakikita. Anong ganun eh? Di pang hirap. Kaya iba minsan, naglalagay ng object. Lalagay ng Bible, ng cross, at hugis tao para may kausap. Mali. Walang sinabi. Kasi if you really understand who God is Spirit. Hindi mo siya kausapin sa object. Wala siya ron sa object. Wala siya sa cross. Wala siya sa kahoy. Wala siya sa bato. Wala siya sa puno. Nandyan siya sa iyo nakikinig. Because God is Spirit. That is the attributes of God. Kaya nga kahit sa ang sulo ka, you don't put any object. Kahit may altar ka, wala kang ilalagay na kandila dyan. At wala kang ilalagay dyan na isang picture. Spirit si Lord eh. So attitude, you know, you understand who God is, and you develop the right attitude. Alam nyo, pag nagpipray ka, nagsasalita ka, dinidevelop mo yung humility. Dinidevelop mo yung attitude of dependency. Yung attitude of trust. May 2 o 3 nag-uusap sa aking pangalan, ako'y nasa kalagitnaan nila. See? Ibig sabihin, mapapansin ninyo mga kapatid, as you pray, nare-raise ang trust sa puso mo, nagtitiwala ka sa Diyos kahit hindi mo siya nakikita. Ang Diyos ay nalulugod sa mga taong may pananampalataya sa Kanya. That is in Hebrews 11 verse 6. Kaya tandaan natin ito mga kapatid, nade-develop sa atin ang humility, nade-develop sa atin ang trust, nade-develop sa atin ang dependency. That is why we pray. Lumalabas yung magandang attitude natin.
Kaya alam ninyo, mga taong prayerful, kikita mo ganda ng mga ugali. Why? Kung sino ang ka-close mo, hahawaan ka nun. Sino ba Diyos natin? Ang Diyos natin, may likha ng langit at lupa, tagapagligtas si Jesus Christ, at tinuturo sa atin ang salita ng Diyos. So pag close ka palagi kay Lord, nadidevelop ang good character na nasa iyo. Ba? Naging dependent ka sa Kanya, nagkaroon ka ng faith sa Kanya, at the same time, naging humble ka sa Kanya. Napapractice mo yon kahit sa ibang tao. Kaya hindi nagpipray, may kayabangan yan. I know this thing, I know everything, I don't need even God. Ayon. Kaya mga nagsasabi niyan, napapaagang buhay. Mga kapatid, may isang band ng mga musician, hindi nila kailangan si Jesus Christ. Nag-crash yung airplane nila. Yung Titanic na even God daw ay hindi pwedeng malunod yung kanyang ginawang barko. Iceberg lang katapat. Kita niyo mga kapatid? Ang prayer nasusustain ang humility sa atin. At dapat nyo isipin to. Kaya ka nag-pray, kulang-kulang ka. May kulang ka. Ako may kulang sa buhay. Ang nagpupuno lang sa akin ng Diyos. Kaya isipin natin, mga kulang-kulang tayo, mga kapatid. That is why we pray. We need God. Ang taong puno ng sarili niya, hindi siya nagpipray. Kaya alam niyo yung mga tao na punong-puno ng sarili, hinahanap ang sarili. Nawala bang sarili mo? Hanapin ko muna sarili ko, punta muna ako sa bundok ng tralala kasi parang nawawala na sarili ko eh. May problema yon, hindi nagpipray yon, mga kapatid. Kaya that is why ang karugtong ng buhay natin nasa Diyos. God is powerful and we are powerless. That is why the right attitude is humble yourself, obey God, submit to God, surrender your life to God. That is the right attitude. Kaya pansinin ninyo ang mga kahirapan minsan sa atin, yung nangyayaring mga calamity sa atin. Saan ka nakakita dati? Walang pasok dahil malakas ang ulan. Ngayon walang pasok dahil sa sobrang init. Umaabot na ng 50, 48, dati 37 lang. Nasa Bible yan mga kapatid, wala pang apoy na umulan sa atin eh. Di ba? Nasa Bible yan. Talagang magugunaw ang mundong ito, magkaroon ng intense heat, hindi ka prayerful. Di po ba? You don't understand na ano nangyayari sa mundo natin, malapit na sirain ng Diyos ang daigdig na to. Magbasa kayo ng Bible, sisirain ito. Magkakaroon, alam niyo sa Revelation, pag tiningnan mo, uulan ng blocking yelo. Anong gusto mo? Blocking yelo o apoy ang umuulan? Saan sa dalawang pipiliin mo, kapatid? Nasa Bible po yun. Nasa Bible. Now, the question is this, matatakot ang mga hindi nagpahalaga ng mga bagay na spiritual sa Lord. Pero if you know the Word, you know the Bible, you are prepared. Lahat ng nakasulat may natupad at meron pang tutuparin ng Panginoon. That is why wala tayong dahilan na magmataas anuman estado mo sa buhay. Wala yan sa Lord. Anuman ang naabot mo, anuman ang kaalaman mo, anumang property meron ka, isipin mo palagi kaya ka nag-pray, kulang ka. Kulang ka. Ayon. Wala tayong may pagmalaki sa Panginoon. Anong sabi sa 2 Chronicles 7:14? Di ba? Basahin po natin. 2 Chronicles 7:14. Naalala ko nung pandemic, ginamit kong verse na to eh. Nung nagkaroon ng pandemic, ano sabi sa 7:14 ng 2 Chronicles sa Tagalog? Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, attitude yan, humility, manalangin, attitude yan, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Attitude yan mga kapatid, tatalikuran mo yung kasamaan mo, na-realize mo na may ginawa kang hindi tama,
It's about time na dapat forsake all sins in our lives. Papakinggan ko sila mula sa langit. See? Ang bilis ng response ni Lord. Ang requirement sa ating mga attitude, huwag magmataas, huwag magmalaki. Hanapin ang Diyos through prayer, magpakababa, makikinig siya. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Alam niyo ba saan ang galing ang kahirapan? May kayabangan kasi tayo eh. Alam mo nang hirap na hirap ka na, alam mong walang-wala ka na, nagsusugal ka pa. Walang-wala ka na, mali pang pinagagawa mo. Kung sino-sinong hinahanap mo, ang sagot, Diyos ang hanapin natin. Akala mo Savior yung mga tao na pinupuntahan natin. Diba? May problema ako, gano'n, baka matulungan mo ako. Why not kneel down and humble before God and cry before God? Sabihin natin sa Kanya, anong sabi dito? Papakinggan ko sila mula sa langit. Alam niyo nangyayari ngayon sa Pilipinas, sa ibang bansa? Saka nakakita sa Dubai. Anong klima doon? Init ang klima doon. Biglang dumating ang matinding ulan. Walang drainage. Di baha sila. Kaya nga climate change maglilipat na ang klima sa atin. Di ba? Yung may mga snow, baka doon na yung tag-init. At tayo naman dito abutan ng snow. Handa kaya mga bahay natin? Abnormal ng panahon ngayon. That is why, anong sabi ng Bible? Kailangan magpakumbaba tayo lahat kay Lord. Mas matindi pa sa COVID ang nagaganap ngayon sa atin. Matinding sakit yon, yung kayabangan, yung kasamaan. Ang sabi ni Lord dito, papakinggan ko sila mula sa langit kung talikuran nila ang kanilang kasalanan. Magpakababa lamang tayo sa Lord. Patatawarin tayo ng Panginoon. At i-restore ni Lord. Anong sabi dito? Pasasaganain ko ang kanilang lupain. Ayun. So what's the key? The key is what? Use your weapon. Our weapon is talk to God with all your heart, with a repentant heart, and cry to Him wholeheartedly na we are nothing without Him. Walang problemang malaki sa Diyos kapag lumuhod tayo sa Kanya. Kung sama-sama tayong lumuhod, manalangin sa Panginoon. Di ba? Kaya pansinin natin mga kapatid, nangyayari sa Pilipinas at sa iba't ibang sulok ng mundo. That is the sovereign power of God. Pinaparealize lamang tayo ng Lord, magsisi sa kasalanan, talikuran ang kasalanan, magpakababa sa Lord, matutong maging grateful kay God every moment of our life. Lalo na kung nabuksan tayo, huwag magyabang na as if you are God in your life. Kaya yung nagsasabing napapagod na, gusto nang sumuko, puno ka kasi ng sarili mo eh. Let God, the Holy Spirit, fill your life. Walang reklamo. Walang reklamo ang Holy Spirit kapag nasa buhay natin. Ang taong puno ng sarili, kaya napapagod, tayo nag-i-initiate, tayo nagtatrabaho, tayo gumagawa, hindi na makakilos ang Diyos sa atin. Kaya dumarating yung stress, dumarating sa atin yung tinatawag na burnout. Yung sinasabing burnout. Yan ang buhay na hindi ang Diyos ang gumagalaw dyan. But if you believe, Lord, bawat galaw ko, you are my partner. My decision making in any problem I have, I know, may purpose ka dito. Alam niyo mga prayerful na tao, kampante yan. May tiwala yan. Kasi may confidence sila. Pumasok sila sa secret room eh. Nag-pray sila eh. Ready na sila, weapon nila, ready na sa mga problems eh. Why? Back up nilang Diyos. Yung mga prayerless people, araw-araw takot yan. Nangangamba. Araw-araw yan, may anxiety attack. Why? Pag tiningnan mong background nun, hindi lumuhod at umiyak kay Lord yan. Tapos siyang humarap sa mga problema, palagi siya talo. That is why the truth about prayer is you develop the right attitude in your life. At yun ang sinasabi sa 2 Chronicles 7:14, mga kapatid. Kaya prayer is very important
sa mga tao na nabuksan sa katotohanan. Si Daniel, si King David, si Abraham, Isaac, Jacob, Jesus Christ, si Paul. The beginning and the end of their lives, victorious sila. At marami pa sa Bible. Ikaw na lang ang hindi gumagawa ng panalangin. Kaya tandaan po natin, sad-sad tayo, kapos tayo, talo tayo, kapag hindi mo kinakausap ang may likha sa buhay mo everyday. Congratulations sa naging habit na ang prayer sa buhay nila. Ang iba ngayon nagpipray na i-bless ang ibang tao. Hindi na sila nagpipray na, Lord, pambayad sa kuryente, sa ilaw, sa internet. Lord, pagalingin mo ako. Prayer yan ng mga beginners. Ang mga ibang level ng panalangin, hindi niya iniisip sarili niya. Iniisip niya kagalingan ng ibang tao, kaligtasan ng ibang tao. Why? Nag-level up ang prayer niya. Wala siyang selfish prayer. That is why dapat makita ninyo, marami mali ang pagkakaunawa sa prayer. Even though simple lang to, pero may malalim na dahilan nito. That is why we pray. Mga kapatid. So that's number 2. Number 3, you build a strong relationship with God. That is why you pray. Kaya tayo nagpipray, may relasyon tayo sa Lord at lalong tumitibay relasyon natin sa Panginoon. Mga kapatid. Kaya alam niyo mga prayerful na tao, hindi yan nagpapakounsel sa iba. Kahit mabigat ang problema nila, hindi na nila tinatawag ang sino mang mga leader nila. Kasi they know how to cope problem in their lives. They pray. Minsan ay iba sinusumbong problema nila sa mga tao na kung saan ichichismis din sila. Kailanman si Lord hindi niya chinichismis ang ating buhay. Kaya pinaka-safe place, any problem you have, cry to God, pray to God, kneel to God. Because you build strong relationship with God. At ang maganda pa dito, alam nyo ba ang nagpipray? May backup ng Holy Spirit. Buksan natin ang Romans chapter 8, 26 to 27. Anong sabi dito? Kaya ako naniniwala ang mga taong mapanalanginin, sinasamahan ng Espiritu Santo. Romans 8, 26 to 27. Sabi sa Romans chapter 8, verse 26 to 27. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. 27, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Grabe ang verse na to. Walang pagalingan sa prayer. Hindi tayo marunong manalangin. Sino tumutulong sa atin? Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag ikaw ay prayerful, minsan wala kang mababanggit sa prayer mo, pero may bigat ka. May agony ka. Ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. See? Nakita niyo mga kapatid? Ang marami busy in the kingdom, but not busy for the king. Abala ka sa gawain ng Diyos, pero hindi ka abala sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya matitisurin ka, matampuhin ka, maramdamin ka, balat sibuyas ka, madali kang mapikon, hindi ka prayerful eh. Pero kapag may deeper connection ka, strong relationship with the Master, kapatid, hindi ka kayang matinag. Like Jesus Christ, dinuraan. Dapat tisod na si Christ, di ba? Dapat lumayas na siya dito, bumalik sa langit. Hindi, dinuraan, sinampal. Pagdating sa pinako sa krus, talagang inano pa siya, sinugatan pa siya. Pero sigaw niya, forgive them. They do not know what they do. Why? Sa Getsemani pa lang, matindi na laban ni Christ sa panalangin eh. Habang nanalangin siya, sabi doon sa Lucas, ang umaago sa kanya ay dugo. Ang struggle niya wala sa cross, kundi sa Getsemani. Anong sandata ni Christ? Ba't siya nanalo sa cross? Prayer. Prayer.
Kaya ang prayer, mga kapatid, isang common na yan sa isang may relasyon sa Panginoon. Like si Jesus Christ, sa connection niya sa Father, may strong relationship siya with the Father. Napagtagumpayan niyang matinding agony sa cross. Kasi wala pa yon, nag-pray na siya. At wala pa noon, nagsimula na siya sa panalangin, lifestyle na niya. Kaya I encourage everyone, kung gusto nating maging matibay, maging matatag, hanggang sa pagdating ng Panginoon, never forget prayer in your life. Kasi ang prayer, kahit saang sulok ka, as long na ang puso mo ay taos-pusong nakipag-usap sa Panginoon. Pray. Bawat moment. Kapag kumain, ang mga tatay manguna sa prayer. Bago matulog, manalangin. Bago umalis ang bahay, manalangin. Nagpapakita na you are dependent on God. Dependent ka kay God. Kailangan mo siya sa buhay mo. And dito makikita natin, may pagsama pala ng Espiritu Santo, ginaguide tayo ng Espiritu Santo sa panalangin. Na hindi natin kayang sambitin, nandyan siya para tulungan tayo. Ayon. Siya ang naglalagay sa atin sa tamang connection natin sa Diyos. Kaya always remember this, mga kapatid. Huwag kang maglingkod sa Diyos kung wala kang panalangin. Huwag mong gawin ng isang bagay kung hindi ka naman prayerful. Tandaan po natin yon. Kasi ang partner natin sa buhay, ang Diyos na may likha sa atin. You cannot do it alone. Di ba? At maraming ng magandang testimony, gumaling, naabot ang kanyang pangarap, marami ang nasagot ang kanyang panalangin, nag-align siya sa sovereign power of God eh. Ibig sabihin, kung ano man siya ngayon because of his prayer life. So prayer, don't underestimate it. This is our breath in life, mga kapatid. Kaya, dito nakita natin, gusto mo ba si Lord ka-close mo? Hindi mo siya mako-close kung puro ka lang kanta. Hindi mo siya maging ka-close kung puro ka lang, halimbawa, basa ka lang ng Bible. Ang partner nun, kausapin mo siya palagi. Partner yan. If you read the Bible, God talk to you. And if you pray, you talk to God. That is two-way communication, yun ng Panginoon. At alam niyo mga kapatid, as you build strong relationship with God, palalim ang relasyon mo sa Lord sa panalangin, matindi problema mo ngayong kinakarap. Well-organized ka, well-ordered. Why? Wala nang worry, wala nang anxiety, wala nang fear. Alam nyo, ito ang mga tinatapon. Wala nang toxic sa buhay mo. Kasi as you pray, natutunaw yung takot, yung pangamba, yung pag-alala. Natutunaw lahat yan. At lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya paglabas mo ng bahay, for the whole day na ginagawa mo, may confidence ka na ang Diyos kasama mo sa buhay mo. Kausap mo siya eh. Inaas mo ang favor ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka natakot mamatay. Hindi ka takot maubusan ng resources. Hindi ka natatakot kung ano man mangyari sa iyo sa araw na to. Why? You believe God is the one who uphold you and your family. And because you build strong relationship with Him. Ang iba, very strong relationship sa kapwa-tao. Pero mabuhay ang relasyon sa Diyos. Because lack of prayer. Kaya naway makita ninyo ngayon mga kapatid, na as you pray, makikita mo dito ngayon, like kay Haring Ezekias, may magandang perspective siya sa Diyos. Gusto pa niyang mabuhay, may nilatag siya sa Panginoon. Panginoon, tapat ako sa iyo sa ganito, hindi ako nagkulang, naglingkod ako. Hindi pwede banggain ng Lord ang kanyang attributes na ang mga nag-o-obey, i-bless. Kaya sabi niya, extend mong buhay ni Haring Ezekias. Ikaw, pag sinabi ng Lord, paiksiin ko buhay mo, ano ang pwede mong ilatag kay Lord? If you have strong relationship with God, sabihin mo, Lord,
Simula na makilala kita. Tapat ako sa oras, sa paglilingkod sa iyo, sa aking cell group, discipleship, mga resources, Lord, binabalik ko ang para sa iyo. Ayon. Kaya I know, Lord, you will prolong my life. Kaya ba nating ilatag kay Lord yon? O nakita ni Lord, tumalikod ka na sa Kanya. Kasi kahit sa church ka, hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nagpipray. Kahit sa church ka, rebelde ka na sa pastor. Kahit sa church ka, pero malayo ka na sa church. Nandito ka sa church, pero parang wala ka na. Iba ng pinag-abalahan mo. Pag kinuha ka ng Lord, hindi ka na makakademand sa Kanya. Last day mo na ngayon, anak. Di ba nakita natin? So, ganun ang may strong relationship with God. Kaya mo maglatag ng ginawa mo sa Diyos. Yung iba sa inyo dito, reklamador. No? Wala pang ang ginawang 100% excellent kay Lord, may reklamo na. Nilalatag na yung kanyang mga ginagawa kay Lord na hindi naman niya alam, kulang yun. Di ba mga kapatid? Kaya tandaan natin, lantad kay God ang lahat nating ginagawa. Maaring sa mata ng iba, ganda ng ginawa mo, pero sa mata ng Diyos, sa likod nun, iba pala motibo mo. Di ba? So red light pa rin yun kay God. Kaya naway sa umagang ito, nakita niyo mga kapatid, the heaviness of the truth about prayer. Na ang prayer ay hindi yan bombero ang Diyos, hindi yan may pagsubok ka sa buhay. Kaya tandaan natin mga kapatid, before I close, sino ang ka-close mo ngayon? Ang iba close sila sa gadget nila eh. Ang iba ka-close nila wrong person. Maling tao. Napalayo sa Diyos, napalapit sa maling tao. Kaya napahamak. Ang iba nga hindi mo na makausap, ka-close na sila ng gadget eh. Kaya lutang kapag kinausap mo. Sino ka-close mo ngayon? Ang the best person na maging ka-close mo at maprotektahan ka, ma-preserve ka, ma-prolong ang buhay mo, the best person na maging ka-close mo is the Lord Jesus Christ. Hindi ka niya ichichismis. Umiyak ka lang sa Kanya. Kahit nga magwala ka at sumigaw ka eh. Sa prayer life mo, pero wag naman sa bahay nyo. Baka mataranta mga kasama mo. Kung may kwarto ka, doon ka humagulhol kay God. Close kayo eh. Iiyak mo, Lord, powerless ako. Panginoon, hindi ko na alam ang gagawin ko, help me. Huwag kang pumunta sa mga wrong person kasi patitikimin ka ng drugs. O kaya patitikimin ka ng mga alak. Ipapahamak ka ng mga tao. Pero ang Diyos aayusin ka niya. If you have strong relationship with Him, i-build lalo ni Lord na maging strong person ka din. Because you get closer to God in prayer. Mga kapatid, maalis lahat ng takot mo sa buhay. Kaya as we close in prayer, listen to this. Prayer is acknowledging that God is limitless and we are limited. He is powerful and we are powerless. And it develops faith instead of doubt. That's the beauty of prayer. Kaya tandaan natin to. Huwag ka na mag-serve kung hindi mo binabalyo ang prayer sa buhay mo dahil you will not be victorious. Tigil mo na paglilingkod mo kay Lord. Because the very start of serving God, talk to Him every moment of your life. Isumbong mo sa Lord ang mga disciple mo. Isumbong mo sa Lord ang mga rebelde. Isumbong mo sa Diyos ang kahirapan na naranasan mo. At makikita mo, vindicated ka kapag si Lord ang kausap mo palagi. Isumbong mo kay God ang mga umaaway sa iyo. At ipapakita ni Lord kung gaano din niya aayusin ang buhay natin. Naway sa umagang ito magkaroon tayo ng radical change sa prayer. Huwag mo isimplified lang ang prayer life mo, kapatid. Pinakamatinding sandata to sa buhay natin as we go on to our journey.
before I close in prayer? Kaya kayo, tandaan nyo to. Yung mga umaalis dito sa online platform, hindi nag-closing prayer, hindi nyo nakuha ang blessing galing kay God. Di ba? Ang iba pagkatapos ng message ko, kumakanta pa lang ang worship team, wala nang iba. Nagmamadali ng maligo, mag-prepare sa outing, mamasyal, kumain. Kapatid, prayer is very important. Opening prayer, closing prayer, everything na ginagawa natin mga kapatid, may gabay ito ng Diyos. Kaya you value simbahay. Hindi naman tayo isang araw dito, hindi naman 3 oras to, 2 oras. Ang presensya ng Diyos, ino-honor natin sa oras na to. Sabay-sabay nating papurihan ang Diyos before I close, kasama ang CGS Philippines worship team. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washing His blood.
together. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Last time. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Itong closing prayer na to, we release blessing, mga kapatid. Kaya dapat kung nagsimula kayo, tapusin ninyo. At dapat dito natin nakita, hindi basta-basta pala ang panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kasama namin mula simula hanggang patapos ito, let your blessing be upon them. May mga sakit dito ngayon, Panginoon. Let your healing power be with them in the name of Jesus. May mga problema sa finances, may mga struggle sa personal na buhay, O God. At nakita namin, O Lord, hindi pala tama ang aming pangunawa sa panalangin. Nakita namin, O God, na maraming mali ang perception about prayer. And I pray, ang mensaheng ito na aming narinig ay magbukas sa amin ng isang kaisipan kung paano namin ayusin ang panalangin. Dito namin nakita, O God, na we acknowledge your sovereign power. Dito na didevelop ang aming mga attitude. Dito na bibuild ang strong relationship namin sa iyo. Hindi lamang kami puro hingi ng hingi at hindi yon ang purpose ng panalangin, O Lord God. I pray, O God, sa umagang ito, minister to all your people. Kahit saang sulok man sila ng mundo, saang lugar man sila, O God. Abutin mo sila ng iyong kapangyarihan. Bless them and their family, O God. And I pray magkaroon ng prayerful family dahil alam namin a prayerful family is a powerful family, O God. Sa iyo pong kapurihan, sa dakilang pangalan ng aming Diyos Ama, Diyos Anak na si Kristo Jesus at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. You've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver, presenting your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
Diyos ko.